Grabe to mga katinig ko. Habang pinapakinggan natin si Senator Raffy Tulfo, ramdam mo talaga yung galit at frustration niya para sa mga OFW natin. Sabi nga niya, may kamag-anak ba kayong OFW? Kaya pala, matindi datindi yun Kasi parang sinasabi niyang kulang daw sa malasakit ang DBM sa mga tunay na bayani ng bansa. Imagine, ang OWA humingi raw ng 300 milyong piso para sa Alagang OWA program. Kasama dyan yung mga lounges sa airports para makapapahinga ng maayos ang mga OFW na galing abroad. Pero ayon kay Tulfo, kinatraw ito ng DBM. Sabi pa ni Tulfo, bigyan natin sila ng respeto at ipamper natin sila dahil trilyones ang pinapasok nilang pera sa bansa. Totoo naman mga katinig ko, kung walang remittances ng OFWs, baka matagal nang bumagsak ang ekonomiya natin. Pero ayon sa DBM, double checking lang daw sila ng figures at pwede raw gamitin muna ng OWA ang natitirang pondo o continuing appropriation. Ang sagot naman ng OWWA, hindi pwede. Dahil yung Emergency Repatriation Fund ay para lang talaga sa pag-uwi ng mga OFW kapag may giyera o sakuna. Kaya nga may hiwalay silang request para sa programang Alagang OWA. Sa totoo lang mga katinig ko, may punto si Tulfo rito. Hindi pwedeng tipirin ang mga OFW. Sila ang nagpapasok ng trilyones taon-taon. Pero kapag para sa kanila, parang laging may bawas. Kaya tama lang siguro ang panawagan niya, ibigay natin ang respeto sa mga OFW, hindi lang sa salita kundi sa pondo. DBM. Kanina binanggit ko na kung magkano contribution natin mga OFWs, bilyones at trilyones kada taon. Nag-request ang OWA para budget sa Alagang OWA program ng 300 million, kasama dyan yung lounges ng mga OFW. Bakit nyo kinat from 300 million ang request nila? Binigay nyo ng 142 million. Ano meron? Mr. Chair, Your Honor, this pertains po ba to the National Reintegration Center for OFW? Ito ay para sa Action. Alagang OWA, meaning yung sa mga OFW lounges. Nakakita ka na ba ng mga lounges ng mga OFW? Nakapunta ka na sa mga airport natin, international airport? Hindi pa po, Your Honor. Hindi pa. Ibig sabihin, ignorante kayo dyan sa DBM, Subukan mo kayo pumunta muna para makita mo kung gaano inaalagaan yung ating mga OFWs. Siyempre, mga bayani sila, natural lang. Bigyan natin sila ng paggalang, pagrespeto at ipamper natin sila dahil trilyones ang pinapasok nilang pera sa bansa through their remittances. Bakit nyo kinat? Mr. Chair, Your Honor, we're just double checking po the figures, but ang naging po namin with the OWA is malaki po yung naging balances po kasi nila with the welfare services na so we told them na to use muna yung continuing appropriation for the program po. Pakisagot, OWA, tama ba? Mr. Chair, good Senator, ang nire-refer po ng DBM is yung utilization po ng Emergency Repatriation Fund. Mr. Chair, hindi naman po pwede namin gamitin yung ERF para sa ibang purpose. Since 1995 po, ang purpose po niyan is to support emergency repatriation. Kaya ho kami nag-propose ng Alagang OWA Fund. Ito po ay para sa mga OFW lounges, seafarer welfare centers according to the Magna Carta, yung po migrants po, yung po mga OFW centers po natin sa Hong Kong, Taiwan at iba pang mga lugar pag nagde-day off po yung ating mga kababayan among other programs po, Mr. Chair. DBM, pakisagot. Yes po, we understand that po. However po kasi sa budgeting side po, under po siya ng isang PAP.
So they can modify po if they will not be able to use the ERF, they can modify it for the Alagang OWA po kasi same PAP po siya. OWA, pakisagot. Mr. Chair, sa pananaw po namin, and I think I'll also ask our good secretary also to, yung sa modification po ng pondo, kakailanganin pa po namin dyan ng board approval. Nagkaroon na ho dati ng concern dyan, Mr. Chair. Kaya ho, minarapat po namin na under Alagang OWA na po talaga yung pondo para doon na lang din po magagamit talaga, Mr. Chair. If okay lang pong maibigay kay kay Secretary Kakdak po. Secretary Kakdak. Yes, Mr. Chair. Tingin ko po mahalaga talaga yung Emergency Repatriation Fund. As you know, Mr. Chair, the geopolitical situation all around the world, whether it's Asia or Middle East, mukhang kailangan talaga nakahanda tayo sa repatriation at any given time. Pero dito sa repatriation, Secretary. Opo. Yung kasi po ang sinasabi na ay pwedeng i-reallocate yung sa repatriation. So we will stand pat on holding on to our repatriation fund, lalo na sa OWA side also. Kasi ang gusto niyo mangyari, yung mga sa repatriation fund, ita-transfer doon sa alagang OFWs para sa mga lounges, centers na mga seafarers at OFW sa Hong Kong at sa ambang bansa. Yun ang sinasabi ng DBM. Yun nga po ang Hindi pwede yun dapat, di ba? Bawal. Sana po hindi kasi po yun nga po magagamit pa ho natin ng repatriation for any eventuality na pwedeng mangyari sa mundo at alam naman natin ang geopolitical situation sa maraming bahagi ng mundo na mukhang kakailangan natin na may hawak tayong pera for repatriation. But nevertheless, Mr. Chair, I could gladly report nasa House, kakatapos lang po ng aming plenaryo sa House, acknowledge na po ito na kailangan talaga yung pagkakaroon ng pondo for the OFW lounge. Okay, so Mr. Chair, ang gusto kong mangyari, ibalik natin itong 300 million pesos na original request. DBM, huwag kayong pumalag. Dahil kung hindi, tatamaan kayo sa akin. For the indulgence of everyone, I think doon sa 1.287 billion na 2025 budget administrator for the Emergency Repatriation Fund, 126.6 million was realigned to Alagang OWA. Ito po yung nangyari. Siguro, sa bagay, bago pa lang po kayo dyan, you have to, yung mga matagal na dyan sa OWA, you have to inform the administrator na mayroon pong realignment admin na 126.6 million out of the 1287. Ito siguro, Sen. Rafi, yung sinasabi ng DBM. Pero just the same, dapat po talaga, meron din po talagang sariling pondo, yung OFW welfare, kaysa sa mag-realign sila, mas mabilis na ho yung may sariling pondo, yung ating mga lounges. Di po ba? Thank you, Senator Rafi. In other words, ang gusto kong mangyari, yung original request na 300 million, anyway, may breakdown na nabingay yung ating mga taga-OWA at DMW. So gusto ko lang maibalik yun, the exact amount, para mabigyan naman natin ng magandang kurtesiya yung ating mga tinatawag na mga makabagong bayani dahil sa kanilang contribution. Trilyones nga ang pinapasok kada taon. Just imagine, trilyones, 2.2 trillion pesos last year. Okay? Tapos kakapiranggot nga lang hinihingi nila. Ayaw pa natin ibagyan, parang pinagkakait pa natin. Okay, DBM? Very good. OFW help desk. Kailan na kailangan po natin ito, Secretary Kakdak, para ma-accommodate itong lahat ng mga problema inilalapit ng ating mga kamag-anak na mga naiwan dito ng mga OFWs. At ang gusto ko saning help desk sa mga barangay para mas easy access at matugunan agad lahat ng mga problema nila. Nabanggit nga kanina ni Secretary Erwin at Senator Erwin at Senator Legarda. Help desk is very important para lahat ng problema ng mga kamag-anak ng OFWs na iwan sa Pilipinas pupunta doon sa barangay at yung barangay gagawa ng referral kung hospital man, medical assistance man, kung police assistance o women's and children's, etc. So sa ngayon alam ko 104 lamang ang help desk natin, so dapat siguro dagdagan pa ito at Secretary Kakdak. Maraming salamat, Senator, Mr. Chair. Tama po kayo. We plan to, sa NEP, we plan to have, we propose sana na magkaroon ng OFW help desk in all 82 provinces. Pero panimula lang po ito kasi ang ideal po talaga dito
down to city, municipality, and of course barangay levels. But tama po kayo, Mr. Chair, wala nang tatalo pa sa may matatakbuhan ng ating mga OFWs and OFW families dun mismo sa kanilang mga lalawigan at lugar para yung sinasabi ni Chair Senator Erwin kanina na ang matatakbuhan po talaga nandoon na at hindi na kailangan pumunta pa sa Senado o kahit saan. Yung help desk maganda yon dahil parang one-stop shop na sasabihin ng kamag-anak ng OFW yung kanyang problema at itong si barangay chairman, of course doon sa barangay meron tao kayo doon, alam na agad kung saan i-refer yung problema para mabigyan agad ng solusyon. Tama, Secretary? Po, I fully agree, Mr. Senator. At kinat na naman itong DBM yung budget na request nyo para sa additional health center. Tama, help desk. Ito po yung pinanukala namin pero hindi po naisama sa NEP. DBM, pakisagot. Mr. Chair, Your Honor, based on our records po na when May kamag-anak ba kayong OFW? Ikaw may kamag-anak o OFW? wala po, Your Honor. Kaya pala. Si secretary ninyo, I'm not sure po. pakitanong kung may tawagan mo kaya kung may kamag-anak siya. Kaya pala ganun kayo kumilos diyan sa sa DBM kasi wala kayong kamag-anak na OFW. So batayan mo pakisagot. Maganda yung help desk eh. Yun na sinabi kanina ni Senator Erwin sa Senator Legarda eh. Ito na sana ang solusyon. Sa bawat barangay, mayroong help desk at nagmaman doon yung mga taga DMW at OWA at alam nila, eksperto sila at sila yung mga dating OFW kung paano bigyan solusyon ang problema ng mga OFW sa pamagitan ng proper referral sa mga agencies na agad-agad mag-a-action. Yun yung help desk na yun. Pakisagot, DBD. Based po on our records po, during the budget preparation po, they failed to submit po yung supporting documents needed by the Failed DBM. Okay, And sige. Sandali lang para mapabilis, Secretary Kakdak, you failed to submit the documents na ni-request. Hindi ko lang ho alam kung anong ibig sabihin nun. But we will look into our records. Of course, pag nagpanukala naman po kami, ay meron kaming justification. Pero, Mr. Senator, mahirap pong hindi magpakumbaba sa DBM. Kaya sasabihin ko na lang po na posible sa pananaw nila kulang yung sinabit namin. Pero sa ganang amin ay meron ho kaming naisubmit. Alam mo, DBM, yun ang palagi yung sagot sa lahat ng ahensya ng gobyerno na humingi ng budget sa inyo na well justified yung budget. Sinasabi nyo, kulang sa documents. Yun yung palagi nyo sinasabi. Tama, mali. Yun yung palaging justification nyo. Kulang yung documents na sinabmit kaya hindi namin nabigay yung tamang budget na hiningi nila. Yes or no? Hindi Parang modus nyo yun eh. Hindi naman po, Your Honor. Based naman po ito dun sa naging submission nila, naman po, we acknowledge naman that they justify. However po, yung details po as to how many po yung mga equipments na kailangan, how many personnels, hindi po nila yon na bigay po sa amin. Yan nga po palaging sinasabi nyo sa DBM, kulang sa mga gamit, kulang sa ganito. Eh, hindi naman kayo expert pagdating sa pangangailangan ng mga OFWs. They are the experts. That's why when they submit to you documents telling you that these are the reasons why we need this amount para sa mga ganito, mas alam nila kung ano yung pangangailangan ng mga OFWs. Silang eksperto eh, kayo hindi. Although sige, expert kayo sa pera, pero sa pangangailangan sa needs ng mga OFWs, mas alam nila. Eh, wala kang kamag-anak ng OFW. Ikaw mismo nagsabi. With the indulgence of Senator Tulfo, may I interject, Senator Rafi. Siguro nga DBM, kailangan po natin pag-aralan na mabuti. Ang dami pong ahensya, bakit ito pang ahensya ang tatapyasan ninyo na malaki-laking pondo? Eh nakakatulong po ito eh. Nagdadala po ng income gets ho ninyo. Unlike sa other department, DepEd, DOH, ito ho ay nagdadala ng income at kaya ho tayo ngayon nabubuhay because tinutustusan tayo. So nararapat lamang what my Senator Rafi is saying, nararapat lamang natulungan po natin yung mga wala pong iniwan yan sa magulang, tatay, nanay, binibigyan tayo ng sustento ng baon, humihingi ngayon kailangan ng tulong,
hindi natin tutulungan. Just the same, di ba? Kailangan siguro natin tignan itong mga ito. Pwede siguro, sasabihin nyo, yung low utilization rate, siguro sa mga ibang ahensya. Pero pagdating dito sa mga ahensya na ito, kailangan po nila, kailangan po natin tulungan. Alright, DBM? Senator Raffy. Okay, DBM, pwede pa bang mahabol na maibalik itong original request ng DMW para sa mga help desk? Mr. Chair, Your Honor, we already submitted the NEP, so we cannot Dito sa Senate, pwede pa ba gawa tayo ng insertion? Amendments and insertion para maisingit natin yung amount? Ito yung tinatawag natin magandang insertion. Diba? Oh, di ba? Ito yung insertion na walang kukontra. Oh, sigurado yung kukonta, giba. Hindi ka talaga. Siyempre, tingnan nyo na lang DBM, trilyones ang pinapasok nila. Tingnan nyo sa records. Trilyones every year tumataas ng tumataas. And yet, kayo naman every year tinatapyasan ng tinatapyasan nyo. Wala kasi kayong alam eh. So, pagdating sa OFWs. Okay. So, ngayon, mayroong mga ni-request din ang OWA para sa Paralegal and Welfare Services, para sa Seafarers Welfare Center, para sa OWA Global Centers, para sa OWA Caravan, Upskilling Program. Nag-cut na naman kayo, DBM. Alagang OWA. Yung alagang OWA 600. Yung alagang OWA na 600 million. Ang NEP nun 142. OWA, magkano yung total amount na original request niya, tapos magkano yung tinapyas? Yung naging proposal po, Mr. Chair, Honorable Senator, is 600 plus million for everything po. Naging 142. Naging 142 million po, Mr. Chair. DBM, pakipaliwanag, bakit gano'n na naman? Yung ahensya na nagbibigay probitsyo sa bayan natin, nagbibigay ng kita sa bayan natin, trilyones, tinatapyasan nyo. Pero yung mga ahensya na hindi naman nagbibigay ng kita at nagiging source lang ng korupsyon, yun yung hindi nyo binabawasan. Bakit? May commission ba kayo doon? Pakisagot po. Mr. Chair, Your Honor, again po, one of the parameters po, evaluation parameters made by DBM is the absorptive capacity. And given po na medyo mababa din po yung obligation nila pagdating po dito sa PEP na to, hindi po namin siya ganun ma-increase yung budget po nila. Hindi ma-increase, ba't hindi ma-increase? Dahil sa inyong paliwanag. Hindi nyo tinatanong yung OWA. Dapat pag ganon, tinatawag nyo yung OWA, nag-uusap kayo, pakipaliwanag. Kung kulang pa sa paliwanag, kung hindi pa kayo satisfied doon sa naka-reiterate doon sa kanilang proposal, then call them and have them explain before totally canceling it. We did naman po, we have series naman po of coordination with the OWA po. OWA, meron bang To series of discuss the coordination? budget po. Mr. Chair, Honorable Senator, meron naman po kaming coordination. If I may be given a chance, no, yung emergency repatriation fund po kasi, yung nature po niyan contingent. Hindi naman po namin pwedeng gastusin kung wala naman nung emergency o rason. Pero yan po napaka-importante, Mr. Chair, since 1995, para pong may nakaabang, kung sakasakali pong may malaki yung kaguluhan, at sabi nga po ni Secretary Kakdak, ang dami-dami yung nangyayari sa Middle East, dito malapit sa atin. Meron po tayong huhugutan agad ng pondo. Sa recollection po natin, Mr. Chair, nung pong si Sec Kakdak, ang administrator ng OWA, over 1 million po ang naripat po nung COVID pandemic. So isa ho to yung purpose niyan. Hindi naman ho namin pwedeng gastusin basta-basta, at pag may nangyari hong ganon, nasakuna, saka ho kami maghahanap ng pera kung saan ano hong gagastusin namin sa pagpapabalik ng ating mga OFWs. Kaya ho kami nag-propose nitong bagong item po na ito. Okay, so DBM next time. But anyway, ito, gagaulit kami ng insertion.
na para maibalik at maibigay sa DMW at sa OWA yung request nila para sa mga additional At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!